Sunod-sunod na aftershocks na naitala sa Davao Oriental kaninang madaling araw at update sa mga bulkang binabantayan, ating tatalakayin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Sir, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali din po sa inyo. Director Bacolcol, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano yung pinagmulan ng sunod-sunod na aftershock sa Manay, Davao Oriental kaninang madaling araw at ilan po yung naitala kaninang umaga sa kabuuan? Okay, so ang mga aftershocks po ay resulta po ng pag-adjust ng mga bato around the epicenter of the magnitude 7.4 event last October 10. So yung epicenter po natin, yung source po ng lindol would be the Philippine Trench. And as of 10 a.m. today, nakapagtala po tayo ng around ng 1,387 aftershocks, kung saan out of this 1,387 aftershocks, 19 of these were felt by residents. So yung aftershocks naman po are very common after an earthquake, especially if the earthquake is strong and shallow. Dok, sa mga bayan o lugar sa Davao Oriental pinaka-naramdaman ang mga pagyanig? Okay, so kung ang tinutukoy niyo po ay yung aftershocks na nangyari kaninang madaling araw, ito ay naramdaman lamang sa Nabunturan, Davao de Oro. Pero yung mga malalakas natin ng mga aftershocks nitong mga nakaraang araw, ito ay naramdaman sa may Manay at Mati City sa Davao Oriental, pati na rin sa mga karatig na lugar tulad ng Tandag in Surigao del Sur, Digo sa Davao del Sur at sa Nabunturan, Davao de Oro hanggang sa ilang bahagi ng South Cotabato at Sarangani. Kapag ba, Director, na ganyan na may sunod-sunod na aftershock, senyales po ba yan na may mas malakas na pagyanig o ibig sabihin ba kumbaga humihina na yung o nagdi-dissipate na kung ano man yung pressure o yung mga nangyayari sa ilalim ng lupa? Okay, so yung aftershocks are one magnitude lower than the main shock, kaya hindi po pwede tayong magkaroon ng mas malakas pa na aftershock kaysa main shock. So normal po talaga na maraming aftershocks pagkatapos ng isang malakas na main shock. So yun po, hindi po pwede na magkaroon po tayo ng mas malakas na aftershock kaysa the main shock. Okay, itong tanong na to, absent yata ako sa school nung tinuro ho to, kaya gusto ko itanong to. Ano po ba yung geological explanation kung bakit nagkakaroon ng maraming aftershocks matapos ang isang malakas na lindol? Okay, so magandang tanong po yan. Kapag when a fault breaks, hindi kaagad yan nagre-release ng accumulated stress at once. So yung ibang areas around the fault or the trench, for example, would remain partly stressed or unstable pa rin sila. So and these areas continue to move in smaller amounts. So itong patuloy na pag-a-adjust ng mga bato would produce aftershocks that would gradually lessen over time as the rocks settle into a new balance. So maganda sigurong analogy dito would be yung spring na ini-stretch natin or bininat natin hanggang sa maputol ito. So yung mismong pagkaputol ng spring would be the main shock. Habang yung mga vibrations naman ng spring would be the aftershock. So kahit putol na yung spring, it still vibrates for a few moments until it becomes completely still. So yung mga maliliit na vibrations are like aftershocks. Yung Earth's crust would continue to shake lightly as it releases the remaining stress until the rocks would finally settle down. Ayan, ituloy na natin, Director, yung lesson, no? Kanina nabanggit niyo po yung aftershock, yung main shock. Meron din pong foreshock. So ano po yung pagkakaiba ng tatlong ito? Okay, so unahin natin yung main shock. Yung main shock ay yung pinakamalakas na lindol sa isang earthquake sequence. So bahagi po yan ng earthquake sequence natin. Now, ang foreshock naman ay ito yung mga lindol na nangyari bago nagkaroon ng main shock. But the determination of a foreshock is always on the hindsight. So malalaman lamang natin na ang isang lindol ay isang foreshock kapag nasundan ito ng mas malakas pa na lindol. Aftershocks on the other hand, these are the earthquakes that follow the main shock habang nag-a-adjust pa yung fault or yung trench natin.
So the max, as I mentioned, the maximum strength of the aftershocks would be one magnitude lower than the main shock. It cannot go higher than the main shock. Otherwise, yung aftershock na yun would be the foreshock. Nag-notes ako, baka may exam mamaya eh. Anong fault, Doktor, anong fault system naman po ang gumagalaw at patuloy na nag-a-adjust sa bahaging iyon ng Davao Oriental? May historical pattern ba ito na malakas ang pagyanig? Okay, so hindi po fault yung gumalaw. It's the trench. Ito yung it's the Philippine Trench. This is one of the active trenches ng ating bansa. So may 6 na trenches tayo, and isa kabilang na dito would be the Philippine Trench. So yung Philippine Trench kasi dito yung dito gumigit ang Philippine Sea Plate sa ilalim ng Philippine Archipelago. Kaya nagkakaroon every now and then ng malalakas na lindol habang pero hindi lamang dito sa eastern side of Mindanao, pati na rin sa iba pang lugar ng Pilipinas facing the Philippine Sea. So historically, marami tayong malalakas na lindol on this part of the Philippines. Dahil Noong 1924, meron din tayong mag 7.2 last earthquake yung nangyayari nung 2 and December 4 nung 2023. Director Bacolcol, dahil po sunod-sunod yung aftershocks na nararanasan ng ating mga kababayan sa mga apektadong lugar, no? So ano po yung mga dapat nilang tandaan, lalo na't doon sa mga lugar na may, sabihin na nating may damage na yung kanilang structures o doon sa mga nasa coastal area? Okay, so kung may bitak o structural damage na po ang bahay, mas mabuting huwag muna itong tirhan hanggang ma-inspect ng kanilang municipal or city engineers. So structurally compromised houses should not be reoccupied unless certified safe by a structural engineer. Kapag may malakas na aftershock, mag-drop, cover and hold sila. Para naman sa mga nakatira malapit sa mga baybayin, dapat alam nila yung tatlong natural signs of an impending tsunami. First, kapag may malakas na paglindol na halos hindi na sila makatayo. Pangalawa, kapag biglang napansin nila na biglang nag-recede ang level ng dagat. And pangatlo, kapag may roaring sound na nanggaling sa dagat, kahit isang man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-observe, takbo ka agad sila to a higher place, baka magkaroon ng tsunami. Yung iba kasi, may napansin tayo sa social media, kumuha pa ng cellphone tapos nag-Facebook live pa. Ay hindi po natin na-recommend yun kasi po paano kung bumalik yung wave na nag-recede as tsunami and magiging casualty ka pa. Director, di ba ang advice natin pag na-observe yung signs na may tsunami, takbo sa matataas ng lugar. Ang tanong ko naman, posible po bang maka-apekto ng malalakas na lindol na to ang aktibidad ng mga bulkang sakop na niyanig na lugar na naging biktima ho ng lindol? Okay, so again, karaniwang tanong po ito, pero wala pong direktang epekto ang malalakas na tectonic earthquake sa mga bulkan. Maliban na lamang kung yung isang bulkan ay hinog na, mapapaaga lang yung pagputok niya, pero it means that the right ingredients are already there. It's just that, mas napaaga yung pagputok ng bulkan. So, again, maliban na lamang kung ang isang bulkan ay malapit ng pumutok at mas mataas na pressure at may mas mataas na pressure ng magma sa ice, hindi po, wala pong epekto yung malalakas na tectonic earthquake sa mga bulkan. Ngayon, sa kasong ito po, ang pinakamalapit na active volcano sa Davao Oriental ay yung Leonard Niasef sa may Compostela Valley na more than 100 kilometers away. So ngayon, wala po tayong nakikitang anumang pagbabago o pagtaas ng activity ng Leonard Niasef or kahit man lang or kahit din sa iba pang mga bulkan sa Mindanao. Mm-hmm. Dahil nasa topic na rin po tayo ng bulkan, Director, hingi na kami ng update sa activity naman po ng Mount Canlaon. So kamusta naman po ang alert level nito?
Okay, so ngayong umaga, nakapagtala po tayo ng dalawang magkasunod na ash emission activity sa Canlaon Volcano. Una, mula 6:54 to 7:40 a.m. So this lasted for about 46 minutes and umabot yung plume height natin ng 100 meters. And pangalawa, yung between 7:50 hanggang 8:13 a.m. Again, so basically tumagal ito ng 23 minutes and umabot naman ng 150 meters yung plume height. So ang ganitong activity ay consistent pa rin sa alert level 2. So now again, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. So malinaw naman yung sinabi ni Director, no? Hindi ibig sabihin na may pagyanig, may pagsabog ng bulkan. So Director, kamakailan nagkaroon na minor phreatic eruption ang Taal Volcano. Kamusta naman po ang monitoring nyo dito at anong alert level po ito sa ngayon, Director? Okay, so after the minor phreatomagmatic eruption ng Taal Volcano last October 13, ay hindi na po ito nasundan. So for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 3 volcanic earthquakes. So ang ibig sabihin nito, may low level of unrest pa rin ang Taal Volcano, which is again consistent sa kanyang alert levels 1 status. Kaya paalala natin sa ating mga kababayan sa paligid ng Taal na huwag po silang pumasok sa permanent danger zone natin, which is the Taal Volcano Island. Since the possibility of minor phreatic eruptions or minor phreatomagmatic eruptions katulad ng nangyari last October 13, ay the threat of this na mangyayari ulit is always present. Bukod po sa Canlaon na Taal, Director, meron pa po bang bulkan na binabantayan sa ngayon ng DOST PHIVOLCS? Okay, so bukod sa Canlaon na Taal, binabantayan din natin yung Mayon Volcano and Bulusan Volcano. So both these volcanoes ay nasa alert level 1. We also have other active volcanoes but lahat ng apart from the 4, Canlaon alert level 2, Mayon alert level 1, Taal and Bulusan alert level 1 din. Apart from these 4 volcanoes, lahat ay nasa alert level 2. Alert level 0 rather. So 20 yung nasa alert level 0, 4 yung may alert level. Ako. Director, nasa inyo na ho yung pagkakataon. Ano ho ang pamensahe nyo or paalala lang po sa ating mga kababayan na nakatutok pa rin hanggang ngayon? Okay, so manatili po tayong kalmado, alerto at handa. Lindol o man o bulkan, hindi natin mapipigilan yung hazards. But we can prepare for this hazard. So, maging mapanuri po sa mga balita, especially now na ang dami kumakalat na fake news. Magkakaroon ng paglindol sa West Valley Fault in the next few days, few weeks. And may nagsasabi pa na ang susunod daw after the earthquakes in Luzon, in Visayas and Mindanao ay Luzon. So again, wala pong technology that can tell us exactly when an earthquake will happen. So again, maging mapanuri po tayo sa mga balita. Siguraduhin po natin na yung information na nakukuha natin ay galing sa mga mandated agencies, katulad ng aming tanggapan. Ayan. Katuwang niyo po, Director Bacolcol, ang PCO at ang CICC sa paglaban sa fake news na yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Thank you, sir. Maraming salamat din po.